chapter 7, 24 hanggang 27. So this morning ako lang magbabasa. Ito ay maikling pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Matthew 7, 24 hanggang 27. Matthew 7, 24 hanggang 27. Matthew 7. Chapter 7, verse 24 hanggang 27. Okay? Sige. Sundan po ninyo, ito ay babasahin ko. Sabi ng salita ng Diyos, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin, ang bahay na nakatayo yun sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27, umulan man ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin, ang bahay na ito ay bumagsak at lubhang nawasak. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyong salita na aming pagbulay-bulayan. Ito po ay magiging paalala o ma-reminder sa amin nung gaano ba kami katatag, saan ba kami nakatayo ang aming pananampalataya. Samahan mo kami, Panginoon. Sa ganon, ang iyong salita ay maisamuhay namin, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa Matthew 24, verse 24. Ang bunga dito, kaya ang bawat nakikinig at nagsagawa ng mga salita ko ito ay maitulad sa isang taong matalino na nagtayo sa kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay nagtuturo dito sa lupa, nung andito pa siya sa lupa, mahilig siyang gumamit ng illustration o pang isinilarawan para madaling maunawaan ng tao nakikinig. Kaya mostly gumagamit siya ng illustration. Kaya sa umagang ito ay ginamit niya ang illustration ito na dalawang tao, isang matalino at isang mangmang. At ito din ay nagde-describe na mayroong pananampalatayang abulaan, mayroong pananampalatayang tunay. Ang sabi nga sa kanya, sa kanyang salita, describe niya ang pananampalataya ng reliyosong tao, pero naman ay siya ay ligaw. Kaya ito yung sinabi niya, dalawang tao, pananampalatayang bulaan at pananampalatayang tunay. At dinidescribe din niya ito o kanyang sinilarawan ang dalawang taong nagtayo ng bahay. The wise man as the foolish man. Dinidescribe niya, nilarawan niya para maintindihan ito ng mga tao. Sabi nga dito, ang wise man ay nakarinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang sinunod. Ngunit ang mangmang na tao, narinig niya ito, pero binaliwala niya ito. Maraming tao ngayon sa ating mundo, nakarinig na ng babala, hindi pa rin sinusunod. Napakasimpleng babala, hindi sinusunod. Bakit ganon? Mas madaling sumuway kaysa sumunod, ang ibig sabihin. Sa ating kapanahunan ngayon ay mayroon tayong malaking problema. Sabi nga, stay at home. Ang tatalino talaga ng tao eh. Lalo na ang mga Pilipino, stay at home. Pero gagawa ng paraan, makalabas lang ng bahay. Napakahirap ba yung sundin? Kung mahirap sundin ang sinabi ng gobyerno, stay at home,
mas mahigit, mahirap ang utos ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos, ang nag-utos ay hindi natin nakikita. Kaya ito ay malaking problema sa mundo. Kaya inilarawan ngayon ng ating Panginoong Hesus yung sumusunod ay bilang matalino. Yung hindi mas sumusunod, ang tawag doon ay mangmang. Saan ba tayo ngayon? Okay, tingnan po natin ang kabuuan. Sabi dito sa 24 hanggang 25, ang matalino ay nakikinig. Ulitin ko pagbasa para masundan po ninyo. Sabi nito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Pundasyon ay bato. Sa literal na bahay na katotohanan, mas matibay ang bahay na bato. Sa probinsya sa amin, karamihan ang bahay doon ay gawa ng kawayan. Ang atip ay pawid, galing sa dahon ng niyog. Kaya pag dumating ang bagyo, ay kanya-kanyang tali. Saan itali? Para pag dumating ang bagyo, yung bubungan ay hindi matangay. Ay yung haligi, yung pundasyon ay hindi matumba. So, ganon ang style doon sa probinsya. Kaya, ang tinutukoy dito na pundasyon na bato ay totoong matibay. Sabi, umulan ng malakas, bumaha at binagyong malakas, ang hangin, ang bahay na yon, ngunit hindi magigiba sapagkat nakatayo sa bato. Ang batong tinutukoy dito, ayon sa Awit 28 verse 1, okay, Awit 28 verse 1, ay banggitin ko ito. Ito yung sa English, sabi dito, to you I will cry, O Lord, my rock. Kaya ang tinutukoy ditong bato, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang bato, sabi nga, the rock is our Lord. He is the only one. Wala nang ibang batong saligan na matibay sa ating buhay, sa ating pananampalataya, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo'y matalino, ang buhay natin ay dapat nating itatag o ating isalig sa ating Panginoong Hesus bilang batong matibay. Maging sa Psalm 62, ang sabi ng Psalm 62, He is our only sure rock. Siya ay tunay, sure o siguradong matibay na sandigan ng ating buhay. Sandigan ng ating pananampalataya. Ang Panginoong Hesus ang sandigan. Sabi nga dito, batong sandigan, matibay ang kalagayan, di gaya ng buhanginan. Pag nagtayo ka ng bahay sa buhanginan, alam naman natin yan. Siguro nakapunta na kayo doon sa Boracay o nakapaligo na ng dagat. Ang tabi doon ay may maraming buhangin. Ang buhangin na yon, maraming mga batang gumagawa ng bahay-bahayan o castle. Pero, pag tumaas yung dagat, abutin ng alon, anong nangyari sa bahay-bahay na tinayo? O si Big experience yan. Tabi sa dagat. Tatayo kami ng bahay-bahayan, pagka tumaas ang tubig, wawalisin ng alon, nawala. Kahit ang gano'ng kaganda ang tayo mo. Excuse me. Christ is a firm foundation. Sa 1 Corinthians 3:11, subukan ka nating buksan ang 1 Corinthians 3:11. Medyo nakpanat ako dito sa malakas na hangin sa likod ko. 1 Corinthians 3:11. Sabi dito, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaring ilagay, maliban na nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. Wala ng ibang pundasyon inilagay ng Diyos.
na matibay na sandigan ng ating buhay. Mainit na, mainit. Kung hindi ang ating Panginoong Hesus, wala ng ibang sandigan o asahan ng ating buhay o pagkatiwalaan ng ating buhay kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Wala ng iba. Sa 2 Timothy 2:19, at ito din ay sinabi, ang pundisyon na ito ay nilagay ng Diyos na may tatak. Ibig sabihin, wala ng ibang pundasyon inilagay ng Diyos na sukat, na asahan at saligan ng tao sa kanyang buhay, sa kanyang kaluluwa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala ng iba. Ngayon, tanungin nga natin ating sarili. Sa panahon ngayon, sabi nga, hindi lang bagyo. Minsan maisip mo, mabuti pa nga ang bagyo eh. Mostly, pag bagyo, ang nasisira ay mga pananim, bahay. Pero ngayon, iba. Mas matindi pa sa bagyo. Kasi ang nasisira ngayon ay hindi lamang bahay. Hindi lamang pananim o ari-arian. Ang nasira ngayon ay buhay ng tao. Kaya pag bulay-bulayin natin, saan ba ngayon nakatayo o nakatatag o nakasalig ang ating buhay at kaluluwa? Atin na bang itiniwala ito sa ating Panginoong Hesus? Nagtiwala na ba tayo sa Kanya bilang tagapagligtas? At nagtiwala ba tayo sa Kanya, sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pangako? Maari mga kapatid, kung tayo ay nakatayo o nakatatag o nakasalig sa ating Panginoong Hesus at nakasalig doon sa Kanyang salita, sa panahon ngayon, matindi pa sa bagyo, sigurado makatayo pa rin tayo kahit matinding pagsubok ngayon. Katulad ng sinabi dito, ang wise o matalinong tao ay nanatiling nakatayo kasi matalino siya. Ang kanyang buhay o kanyang buhay ay nakatatag o sinalig sa batong saligan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa awitin noon, bago pa akong Kristiyano, ay manarinig akong awit. Mayroon ka dyan sa hymnals, sabi, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Sa kay Kristo tayo ay manatiling makatayo. Ano man ang problema darating, ano mang bagyong dumating sa ating buhay, kasi ang ating sinaligan, ang ating Panginoong Hesus, manatili pa rin tayong makatayo. Tingnan po natin naman ang pangalawang tao. Kanina, ang matalinong tao. Yung pangalawang tao na dinidescribe ng Panginoon natin dito. Ang pangalawang tao, ito yung sinabi, ang bawat nakinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsagawa ng mga ito, ay maitulad naman sa isang taong hangal. Nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Ito yung mga taong nakarinig na ng salita ng Diyos. Hanginan kasi likod ko. Okay. Excuse me po. At balik po tayo. Ito yung pangalawang tao na ang tawag dito sa ating Panginoong Hesus, dito sa kanyang salita, ay hangal na tao. Nakarinig na ng salita ng Diyos. Nakarinig na ng babala. Binaliwala. Ini-ignore pa rin niya. Parang ganitong nangyayari sa atin ngayon. Dito sa ating bansa lamang dito sa Pilipinas. Maraming babala na.
ang gobyerno natin ay nagbabala. Pero narinig ito ng mga tao. Anong ginawa ng mga tao? Matigas ang ulo. Narinig na ang babala, ayaw pa rin sumunod. Kaya ang tawag dito ng ating Panginoong Hesus sa 26, taong mangmang. Narinig na ang salita ng Diyos, ayaw pa rin sumunod. Binaliwala niya ito. Katulad ngayon, maraming babala ng gobyerno, ayaw pa rin sumunod. Anong tawag sa mga tao na yon? Kung gamitin natin ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, mga tao na yun, mangmang. Babala na babala, narinig, ayaw sumunod, ayaw pakinggan. Okay, kasi dito sa mundong ito, marami kasing pagpipilian ang tao. Maraming choices ang taong pagpipilian kung saan nila isalig ang kanilang buhay. Saan isalig yung kanilang kinabukasan? Maraming pagpipilian sa mundong ito. Kaya ini-ignore ng karamihan ang salita ng Diyos kasi maraming pagpipilian sa mundong ito. Ang unang pagpipilian, yung kayamanan, mayaman, sinasandal o sinasalig ng tao ang kanilang buhay, maging ang kaluluwa sa kanilang kayamanan. Kaya hindi nila marinig, hindi nila mapakinggan ang salita ng Diyos kasi sinalig ang kanilang buhay sa kayamanan. Pangalawa, isinalig ang kanilang buhay sa karangyaan. At isinalig ang kanilang buhay sa papuri ng tao, mga sikat na tao. Mga sikat na tao, sinalig ang kanilang buhay sa kanilang kasikatan, kayamanan o karangyaan. Kaya hindi nila mapakinggan ang salita ng Diyos. Hindi nila masunod ang salita ng Diyos. Pero alalahanin natin mga kapatid, kung ikaw ngayon sa iyong katayuan, mayaman ka, sikat ka na tao, nabuhay ka sa karangyaan, alalahanin natin ang sinabi ng Marcos 8:36 o Mark 8:36. What shall it a profit of man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong pakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong mundo. Maligaw naman o mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Mayaman ka. Lahat ay nasa iyo. Pero ligaw naman ang iyong kaluluwa. Katulad ngayon, makapulot sana tayo ng aral sa ating kapanahunan ngayon. Sa ating panahon ngayon, ang sakit na ito, walang pinili, sikat na tao, mayaman ka man, namuhay ka man sa karangyaan. Pag dumako ito, sakit na ito sa iyo, himala na lang ng Diyos. Tatawag ka sa Diyos. Kahit ikaw ay mayaman na tao, tatawag sa Diyos. Sapagkat wala nang ibang tutulong sa iyo. Sa panahon ngayon, napakahirap. Pag inimagine mo ngayon, pangyayari, walang pinili, mayaman, malakas na tao, sikat na tao. Pag dumako ang sakit na ito, wala. Karamihan ay hindi nakaligtas. Himala na lang Diyos na ikaw makaligtas. Kaya paalala mga kapatid, huwag nating salig o huwag nating itiwala ang ating buhay sa kayamanan o kasikatan o karangyaan. Kailangan ang ating buhay ay salig natin kay Kristo bilang batong saligan, bilang batong sandalan sa oras ng problema, sa oras ng iyong kamatayan. Si Kristo lamang ang makapagligtas sa iyo. Si Kristo lamang ang makatulong sa iyo. Kaya ang tanong, ngayon, ang buhay mo ba ay nanatiling nakatayo?
Ang iyo bang pananampalataya ngayon ay nanatiling malakas sa panahon ngayon? O kaunting bagyo lamang ay wala ka na. Manghina ka na, bagsak ka na. Kasi ang inasahan mo na isinalig mo ang buhay mo sa kayamanan, karangyaan at kasikatan. Okay, ano bang pagkaiba sa sa mangmang at matalino? Ang pagkaiba dito, yung matalino at mangmang, yung pundasyon. Ang matalino, ang kanyang pundasyon, walang iba kung hindi ang batong saligan, batong matibay, si Kristo. Ang kanyang pundasyon, pinagkatiwala ang kanyang buhay, pinagkatiwala ang kanyang kaluluwa, sa batong saligan, si Kristo. Sabi nga, ang ulan, baha, hangin, dumating pareho. Tinamaan yung dalawang bahay. Parang ngayon, sa ating panahon ngayon, dumating itong salot. Hindi lang naman pinili ng Diyos, kundi halos lahat ng tao tinamaan. Mananampalataya ka man o hindi, tinamaan ito, salot na ito. Ang pagkadiferensya lamang, pag ang mananampalataya na tamaan ng ganitong salot, ay mayroong Diyos na tinatawagan. Kaya manatili pa rin malakas ang pananampalataya. Mayroong Diyos na inaasahan. At kung darating man sa katotohanan, sapagkat ito ay totoong mangyari sa buhay ng tao, kung kunin tayo ng Diyos, mayroon kang assurance kung saan ka tutungo. After death, alam mo kung saan ka tutungo. Saan ka tutungo bilang mananampalataya? Sure tayo, pupunta tayo ng langit. Bakit? Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi din sa kanyang salita, ako ang daat katotohanan, walang makapunta sa ama kundi sa pamagitan ko. Kaya ito yung pagkadiferensya ngayon. Ang mananampalataya at hindi mananampalataya, tamaan man ang salot na ito, magkaiba tayo. Ang mananampalataya, may sigurado, papuntang langit. Ang hindi mananampalataya, takot kasi hindi alam ang kanyang pupuntahan. So, yan po ang pagkadiferensya. Dumating ang pagsubok, dumating ang ulan, dumating ang baha, pareho, tinamaan ang bahay. Pero nakatayo pa rin ang taong nagtiwala kay Kristo bilang batong sandalan, bilang batong saligan. Okay, mga kapatid, siguro marami tayong panahon ngayon na magbulay-bulay sa ating pananampalataya. Talaga ba ang buhay ko ay nakasalig ngayon? Totoo bang si Kristo ang sinaligan ko o pinagkatiwala ng buhay ko? Magbulay-bulay po tayo ngayon. At hindi po natin masabi ngayon na wala akong time para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi 3 linggo na o 1 buwan na naka-lockdown tayo nasa bahay. So, may pagkakataon tayo o marami tayong time, maraming oras na magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. Maring ibinigay nga ito ng Diyos. Pinahintulutan ng Diyos ito. Salot na ito na lahat ng tao stay at home para magkaroon ng relasyon o communication sa Diyos. Kasi maraming tao, kahit na mananampalataya, maraming mananampalataya, wala ng time sa salita ng Diyos. Busy sa kanilang mga gawain. Busy tayo lagi sa ating mga gawain. Pagdating ng hapon, pagod, tulog na. O pagdating ng hapon, andyan pa si cellphone, busy doon. Wala ng time magbasa ng salita ng Diyos. Wala ng time tayo manalangin. Kaya
Isip-isipin natin, maaaring pinintulutan talaga ito ng Diyos para magkaroon tayo ng time para sa Kanya. Siguro sabi ng Diyos sa atin, mga anak, namimiss ko na kayo. Bakit pagdating ng hawak ng cellphone, lahat ng mga aktibidad ninyo, natutunan ninyo, pagti-TikTok o ano-ano pa, natutunan ninyo. Pero sa salita ng Diyos, hindi man lang kayo makapag-memorize ng isang verses. Siguro ngayon, itong lockdown, pagkatapos ng lockdown, mayroon man lamang tayong na may memorize ng verses na hindi natin makalimutan. Kasi ito yung oras na binigay sa atin ng Diyos. Kaya examinin natin ang ating buhay ngayon. Noong nakaraan, wala akong time. Ngayon, ang dami ko ng time. Magbabasa ako ng salita ng Diyos. Mag-memorize ako ng salita ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa atin ang maraming oras ngayon. Kaya huwag na tayong magreklamo. Sabi natin na, saka na ako may pupunta ng simbahan pag may time. Saka na ako manalangin pag may time. Saka na ako magbabasa ng Biblia pag may time. Gusto ba ninyo ngayon na lockdown tayo? Siguro ayaw natin na isang buwan na naka-lockdown tayo. Mahirap kaya. Kaya kahit na hindi lockdown, magkaroon tayo ng time para sa ating Panginoon. Okay, sa panahon ngayon, maraming nabalisa. Maraming nag-alala. Maraming hindi nakatulog. Masabi ko, aminin ko, isa na ako noon. Kasi pag tiningnan ko ang cellphone, pag nagbukas ako ng cellphone balita, nakakaiyak. Kasi walang pinili ang sakit na ito. Maging doktor na alam medisina, tinamaan. Ilang doktor nang namatay dito sa Pilipinas. Tinamaan sila. So, nakakalungkot. Karamihan ngayon ang problema ng tao, gugutom kami. Naghihintay ng rasyon ng gobyerno. Okay, sana sa kapanahunan ngayon ay mayroon po tayong natutunan. Sabi nga doon sa isa kong nabasa, doon sa na-post doon sa cellphone, sa Facebook, ang sabing ganito, malamang pa rin ang taong may sinuksok. Pagdating ng ganitong panahon, may madudukot. Ganun po yon. At bilang mananampalataya, hindi naman masama yon. Kasi ang mga langgam pag panahon ng tag-init, anong ginagawa yung mga langgam? Nag-iipon. Pagdating ng tag-ulan, hindi na sila makalabas. May makain sila doon sa loob ng kuweba. So magiging lesson sa atin ito, mga kapatid. Kahit kaunti may maisuksok para pagdating ng panahon ngayon ay mayroon tayong madudukot. Pero purihin ang Diyos kasi hindi tayo pinababayaan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi ka magugutom, hindi ka iwanan, hindi ka pabayaan. Tapat ang Diyos. Ilan ba sa inyo ngayon, ilan ba sa atin ngayon mga kapatid ang nakaranas ng gutom sa kapanahonan ngayon? Mayroon ba? Kung mayroon man mga kapatid, suriin, saliksikin natin ang ating buhay. Bakit tayo nagutom? At alalahanin natin si Elijah. Si Elijah ay nagtago doon sa kuweba sa dahilan natakot siya kay Jezabel. Parang tayo ngayon, natakot tayo sa COVID. Nagtago na tayo sa bahay. Si Elijah, ang kinakatakutan niya, iisang babae. Tago siya doon sa kuweba. Hindi siya makalabas. Lockdown siya sa kuweba. Anong pagkain niya ngayon? Mainom na tubig? Oo, mayroon. Kasi sa kuweba, batis ay andoon. Pwede siya uminom ng tubig. Pero pagkain ay wala. Saan siya kukuha ng pagkain? Sa kuweba. Ang Diyos
ay tapat. Nakikita si Elijah ang magugutom, inutusan niya ang uwak, magdala ng pagkain kay Elijah. Hindi nagkukulang ang Diyos. Inutusan niya ang uwak magdala ng karne. Inutusan niya ang uwak magdala ng tinapay. Sabi nga doon sa salita ng Diyos, sa 1 King, doon sa mga hari, ang karne na itong dala-dala ng uwak, mainit-init pa. Kilala ba ninyo yung uwak? Alam ba ninyo yung uwak? Sino dito nakakita na ng uwak? Lahat tayo siguro nakakita na ng uwak, kulay itim. Ang uwak na ito, ang ugali ng uwak ito, mga kapatid, matakaw. Sa madaling salita, matakaw. Bakit hindi niya kinain? Yung karne, tinapay na pinadala ng Diyos kay Elijah, bakit hindi niya kinain? Okay, makita natin katotohanan. Una, ang uwak ay may takot sa Diyos. Pangalawa, ang uwak masunurin sa Diyos. Inutos ng Diyos, uwak, dalhin mo ito kay Elijah para may makain si Elijah. Dinala ito ng uwak. Mga kapatid, tayo sa ating kapanahunan ngayon, marami sa atin naghihintay sa uwak na dalhan tayo ng pagkain. Kaya naman sana, yung mga pinagkatiwalaan ng gobyerno, maging katulad kayo ng uwak. Kahit gigil na kayo sa daming pirang hinawakan ninyo, ay dalhin naman ninyo doon sa mga taong dapat dadalhan, na inutos ng gobyerno, dalhin ninyo. Katulad ng inutos ng Diyos kay Uwak. Dinala ni Uwak doon sa Elijah, para si Elijah may makain. Sana nga ay magiging katulad kayo sa Uwak. Kahit takam na takam kayo, gutom na gutom kayo, o masabi nating gigil na gigil kayo sa daming pirang pinagkatiwala sa inyo, dali naman ninyo doon sa mga taong nangailangan. Kaya mga kapatid, ang ating bahagi ngayon ay patuloy manalangin. Ipananalangin din natin yung mga nasa gobyerno na magiging tapat sila sa gobyerno, magkaroon sila ng takot sa gobyerno, sundin ang utos ng gobyerno. Kung hindi man sila matakot sa Diyos, matakot na lang sila sa gobyerno. O matakot na lang sila sa sinasabing karma, na kung ang pirang para sa mga mahirap, kumkami nila, pag yan ay bumalik sa kanila, pag yan isiningil ng Diyos sa kanila, matindi ang kabayaran. So, mga kapatid, ang bahagi natin, patuloy nating ipapanalangin ang mga nakaukulan sa gobyerno na sana maging katulad sila ng uwak, maging masunurin. Okay, ngayon bilang pagtatapos, ang buhay natin ay suriin. Saan ba ito nakatayo? O saan ba ito natin pinagkatiwala? Sa atin bang batong saligan na si Kristo? O sa kayamanan? O sa karangyaan? O sa kasikatan mo? Alalahanin po natin na makapulot sana tayo ng aral sa ating kapanahunan na walang ibang pagkatiwalaan natin sa buhay natin kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Doon natin ipagkatiwala ang buhay natin at kaluluwa sapagkat si Kristo batong saligan, matibay ang kalagayan. Hindi tayo babagsak, hindi tayo manlulupaypay. Okay, let us pray. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita. Na kung ito ay pagbulay-bulayan namin, tunay po, marami kaming mga pagkukulang. Kung minsan, wala nga kaming time. Kung minsan, ang aming buhay pinagkatiwala sa karangyaan o sa kayamanan. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Sana sa kapanahunan ngayon, maraming taong makakilala sa inyo, magtiwala sa inyo, O Diyos. Sapagkat wala ng ibang pundasyon na nilagay ng Diyos Ama, kundi ikaw, Panginoong Hesus, na batong saligan, na tunay na pagkatiwalaan ng aming buhay at kaluluwa. Salamat po at indinadalangin namin ang mga inutusan ng gobyerno na magiging tapat sa kanilang tungkulin. Marami pang mga taong nagugutom na hindi pa naabot.
Panginoon, hipuin mo ang DSWD at sino pa na pinagkatiwalaan ng gobyerno na sila ay kikilos ng mamadali para madala yung tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Lord, patuloy mo kami ingatan, pagpalain. Nawa po, O Diyos, ang aming gobyerno patuloy mo bigyan ng wisdom na maging maayos, tutulong sa problemang ito. At kami din, mga mananampalataya, ay magkaroon din kaming part na patuloy kaming mananalangin. At alam namin, O Diyos, ang aming panalangin ay diringgin mo ito. Lord, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa umagang ito. Sa pangalan pa ng Isus. Amen.